ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Magpakabuti tayo hindi lamang sa isang tao, kundi sa lahat. Dahil kung meron tayong kinikilingan, mapapagod sila na tayo ay pakisamahan. Ikaw, kabarangay, mabuting tao ka ba? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang mapunta sa isang sitwasyon kung saan ay nasadla kayo ng husto? Ako kasi ay oo, at yon ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bobby, 38 years old at taga Mandaluyong. Nitong mga nakalipas na araw ay sobrang lugmo ko at para bang wala nang bukas para sa akin. Sunod-sunod kasi ang mga nangyaring trahedya sa buhay ko na malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng aking kwento. Pero magsisimula muna ang lahat noong 30 anyos pa lamang ako. Kami na lamang ng nanay ko ang magkasama noon sa bahay dahil nasa ibang bansa ang kuya ko para magtrabaho. Nay? Nako, ang tindi ng ubo niyo. Ayos lang ako, anak. Di po kayo mukhang ayos, Nay. Ayos nga lang ako. Ay, buti pa, abot mo na lang yung tubig dyan sa tabi ko nang makainom ako. Sige po. Ilapag ko lang muna tong bit-bit kong lugaw dito sa tabi, ha? Oh, Nay, ito na po yung tubig. Daan-daan po sa pag-inom, ha? Salamat, anak. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Nag-aalala po ako para sa inyo. Huwag kang mag-alala. Ayos na naman ang pakiramdam ko eh. Hindi na ako mainit. Tingin ko bumaba na ang lagnat ko pero inuubo pa rin ako. Kaya nga pinagluto ko po kayo ng lugaw at dinala ng gamot para makainom na kayo pagkatapos kumain eh. Kaya lang, wala naman akong panlasa. Parang ayaw ko tuloy kumain. Ay, kahit konti lang po, Nay. Para makainom na kayo ng gamot. Ano pa nga ba? O siya kakain na ako. Yan. Very good po kayo, Nay. Very good ka dyan. Ano ako, bata? Di ba ganyan din naman kayo nung bata ako. Sinasabihan niyo akong very good kapag kumakain ako, lalo pag may sakit ako. Kaya ako naman na magsasabi niyan sa inyo ngayon. Sa bagay. Sinasabi ko nga sa'yo yun nun. Ang bilis talaga ng panahon, no? Dati-rati kayo ng kuya mo ang inaalagaan ko. Ngayon, kayo naman ang nag-aalaga sa akin. Kaibahan lang, nasa malayo ang kuya mo kaya ikaw lang ang mag-isang nag-aasikaso sa akin, anak. Matanong lang kita, no? Ano po yun? Hindi ka ba napapagod na alagaan ako? Nay naman, bakit naman po ako mapapagod? Nanay ko po kayo. Wala naman. Naisip ko lang kasi dapat sa edad mong yan may sarili ka ng pamilya. Kaso mukhang kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa. Nay, hindi niyo po kasalanan. Sadyang wala pa lang po talagang nagkakamali. Ano ba yung sinasabi mong wala pang nagkakamali? Masasabi ko na maswerte ang babaeng makakatuluyan mo dahil napakalambing mong anak, mapagmahal at maalaga.
Mahilig pa sa mga bata. Kaya naman kung meron ka ng natitipuhang babae, ligawan mo na. Malay mo, siya na pala ang makatuluyan mo. Sa ngayon, wala pa naman po akong nagugustuhan pero sige po. Sa oras na magkaroon na sasabihin ko agad sa inyo. Bakit mo sasabihin sa akin? Para malaman nyo. Ay, salamat ha, pero ang sabi ko, ligawan mo. Hindi mo lang basta sabihin sa akin. Nay naman Siyempre, liligawan ko pa rin naman siya pero gusto ko munang makilala nyo siya. Sige anak, salamat kung ganoon kasi naiisip mo ko. Sana nga makakilala ka ng babaeng liligawan para naman hindi lang sa akin umiikot ang mundo mo. Ay, Nay, sa inyo pa rin po iikot ang mundo ko kahit na may nililigawan na ako. Pangako po yan, Nay. Papa Dudut, mahal na mahal ko ang nanay ko at wala akong pinagsisisihan na ako lamang ang nag-iisa niyang anak na nag-aasikaso sa kanya. Bagaman pareho naman kaming may trabaho ng kuya ko. Masaya ako na sa tuwing kailangan ako ng nanay ko ay nasa tabi niya lamang ako. Pero naiintindihan ko naman ang kagustuhan niyang makapag-asawa na ako at bumuo ng sariling pamilya dahil nga hindi na ako bumabata pa. Simulat sa Paul ay alam ni nanay na gusto kong magkaanak hanggang sa nakilala ko si Rhea sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko bilang tagaluto. Bali, serbidora siya noon at taga Ilocos Sur. Mabait si Rhea, maganda at kuwelang kasama. Pero sa kabila ng mga tawa niya ay meron siyang malungkot na nakaraan. At yun ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit siya umalis noon sa kanila. Sa katunayan, sa tuwing kinikwento sa akin ni Rhea ang karanasan niyang yun ay hindi ko talaga mapigilang malungkot at makisimpatya sa mga pinagdaraanan niya. Kaya ayun, nangako ko sa sarili ko na magsisika para umasenso sa buhay. Kaya nga kahit mahirap at wala akong kaalam-alam sa magiging buhay ko rito sa Maynila nakipagsapalaran pa rin ako. Gusto ko pagbalik ko sa Ilocos ibang Rhea na ako. Hindi ko naman hangad na yumaman pero gusto kong magkaroon ng komportableng buhay. Kaya lalo mo ako napahanga Ang lakas ng fighting spirit mo. Uy, thank you pero kailangan Malay mo, meron pang magandang buhay na naghihintay sa'yo pag nagpatuloy ka. Ay, sana nga meron. Pero ewan ko. Minsan, hindi ko pa rin mapigilang mawalan ng pag-asa. Lalo, parang ang layo-layo ko pa rin sa mga pangarap ko. May iba ka pa bang pangarap bukod sa mabigyan ng maayos na buhay yung mga magulang mo sa probinsya? Gusto ko rin makakilala ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. At magkakaanak, syempre. Lalo't hindi na ako bumabata, di ba? Baka kumunat na tong matres ko pag pinatagal ko pang pagbubuntis. Sobra ka naman sa kumunat. Para namang chichirya lang na nahanginan yan. Uy, seryoso ako dun Kung kayong mga lalaki walang problema sa pagkakaroon ng anak kahit may edad na kayo, ibahin nyo kaming mga kababaihan. Hindi naman sa nilalahat ko, no? Kasi meron pa rin namang mga babae na nabubuntis pag umedad na ng 35 pataas. Pero madalas nahihirapan na talaga. Ganun ba yun? Oo. Kaya nga sana makilala ko na rin yung matinong lalaki na makakatuwang ko sa buhay. Naniniwala kasi ako na may inilaan ng Diyos na makakapareha natin sa buhay na to. Ikaw ba? Ganun din ba ang paniniwala mo? Oo. Bakit parang hindi ka pa sigurado? Naniniwala naman ako pero mas naniniwala doon ang nanay ko. Kaya nga pinaghahanap na niya ako ng mapapangasawa dahil tumatanda na daw ako. Talaga? Anong sagot mo? Yun, sabi ko, sige. Kung may makikilala ako at magugustuhan ko liligawan ko na tapos ipapakilala ko agad sa kanya. Ayun, natuwa naman at sobrang excited. Ewan ko ba dun? Ganun lang siguro talaga ang mga nanay. Sobrang excited na magkaroon ng apo. Ay,
Bigla ako tuloy na miss ng nanay ko. Kumusta na kaya siya? Hindi mo malalaman ng sagot kung hindi mo siya tatawagan. Tsaka na, wala na kasi akong load eh. Tsaka patapos na yung break time natin. Baka mamaya sitahin na tayo pag nag-overbreak tayo. Ay, oo nga pala. Masyado pa namang sip-sip yung naninita na yun. Kala mo naman kung sinong tagapagmana ng kumpanya kung umasta. Uy, baka may makarinig sa'yo ha? Uy, ano naman? Wala naman akong binabanggit na pangalan. Bato-bato na lang sa langit. Ang mag-react, pangit. Papadudot 3 buwan na noon si Rhea sa pinagtatrabahuhan namin at masasabi ko na naging sobrang close kami. Sa katunayan ay siya lamang ang dahilan kung bakit ako nag-stay sa pinapasukan ko. Gusto ko na kasing umalis noon dahil sobrang toxic na rin ang management namin. Alam ko naman na magiging malaking pagsubok na naman sa akin ang paghahanap ng mapapasukang trabaho. Lalo na high school graduate lamang ako. Bukod doon ay ayoko ring magtrabaho sa malayo dahil maiiwang mag-isa ang nanay ko sa bahay namin. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko pa tinatanggap ang alok at tulong sa akin ng kuya ko na nag-ibang bansa na. Hindi nga nagtagal ay nagtapat ako ng pag-ibig kay Rhea at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Kasunod noon ay nabuntis ko siya, kaya lalo ako nagkaroon ng dahilan upang hindi na umalis ng Pilipinas. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sakto lamang ang kinikita ko sa aking trabaho ay wala pa akong sapat na ipon. Kaya naman, tinira ko muna sa bahay namin si Rhea. Winelcome naman siya doon ni nanay at sa katunayan ay sobrang sayangan ng nanay ko noong nalaman niyang magkakaapo na siya at palagi niyang hinihimas ang tiyan ni Rhea at kinakausap ang magiging anak namin. Bagay na kinagigiliwan naman namin ang kinakasama ko. Naging maayos naman ang pagsasama naming tatlo sa isang bubong. Hindi rin issue sa kuya ko na magkaroon na ako ng anak pero nilinaw niya na si nanay na lang daw ang susustentuhan niya. Naintindihan ko naman yon dahil hindi naman niya pinupulot ang pera sa abroad. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na magsisikap ako sa pagtatrabaho para makaipon ng pera, Papa Dudut. Nay! Rhea! Minahon lang naman po muna kayo. Paano ko hihinahon? Nakakainis yung Rhea na yan. Biruin mo, ayaw magkusot ng damit? Mas gusto pang i-washing, hindi naman natatanggal yung dumi. Natatanggal naman po eh. Anong natatanggal? May nakita ba akong kapiraso? Alam mo naman na ayaw kung may natitirang dumi, di ba? Saka bakit ka ba gamit ng washing machine kaya tuloy lalong lumalaki yung konsumo natin sa kuryente? Bakit ko po hindi gagamitin? Sayang naman. Nakatenga lang dun sa solo ko. Tsaka isang beses lang naman nagwa-washing sa isang linggo At para na rin mapabilis yung trabaho ko. Buti sana kung tinutulungan niyo akong maglaba hindi naman. Kung kaya lang ng likod ko, di sana hindi ko na inasa ang paglalaba sa'yo. Bakit? Likod niyo ba ang maglalaba? Ay, lintik na babae ito. Hoy, Bobby, magsabihan mo nga yung kinakasama mo. Abalang masyado sumagot sa akin napakawalang galang. Mahal, huwag mo naman sagutin ng ganun si nanay. Bakit hindi? Sumusobra na siya. Ang dami niyang reklamo. Hindi na nga nagpapasalamat sa akin. Bakit ako magpapasalamat sa paglalaba mo? Responsibilidad mo yan kasi kinakasama mo na ang anak ko. Nay, huwag na po muna kayong sumabat dyan. Buti pa, mag-uusap muna kami ni Rhea. Liga, mahal. Doon tayo sa kwarto. Buti pa nga nakausapin mo yung babae na yan. Iyak ng iyak. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Parang pinagsabihan ko lang Ay. Ayos ka lang ba, mahal? Mukha ba akong ayos? Sumusobra na talaga yung nanay mo. Akala mo kung sino?
Ikaw naman, pagpasensyahan mo na lang si nanay. Masyado lang talagang mitikulosa yun lalo na sa kalinisan eh. Nung kalakasan pa nun, halos araw-araw naglilinis yun ng bahay. Katwiran niya, para raw hindi mamuo yung alikabok at di rin magkasakit lalo na hikain nun ng tatay ko nung nabubuhay pa. Kaya pala pinagalitan din niya ako nung nakaraan. Kasi hindi raw ako araw-araw naglilinis dito sa bahay niyo. So nakakapagod eh. Tsaka hindi niyo naman ako katulong dito para araw-araw maglinis ah. Kinakasama mo ko. At buntis pa ako sa anak natin. Kaso ang kulit ng nanay mo. Gawin ko raw ehersisyo ang paglilinis dahil mabuti yun sa buntis kesa laging nakahilata sa kama. Nanay talaga oh. Oo! Kaya nga naloka ako kasi magkaiba kami ng paniniwala. Pati pagluluto ko sinisita. Ang dami sinasabi na kesyo pinagsasabay ko raw ang pagluluto sa paghuhugas ng pinggan. Paano daw pag nalagyan ng sabon yung niluluto ko? As if naman hahayaan kong mangyari yun. Ayoko lang talaga na may tambak sa lababo na hugasin. Lalo't ako rin naman yung maghuhugas sa mga pinagkainan natin pagkatapos. Buti sana kung siya o ikaw ang gumagawa nun. Ako naman. Sorry. Ayan mo, ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Ay nako, hindi mo talaga ako naiintindihan no? Hindi lang naman yung tungkol sa pinagkainan natin eh. Ang punto ko rito, kailan mo ba ako planong ibukod ng bahay? Alam mo, sabi ng nanay ko, iisa lang daw ang pwedeng maging reyna sa isang bahay. At sa sitwasyon natin ngayon, ang nanay mo lang yon dahil pamamahay niya to. Kaya naman mabuti pa na bumukod na lang tayo para hindi na kami palaging nag-aaway. Hindi natin pwedeng gawin yun dahil ako lang ang inaasahan ng kuya ko na magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Saka wala pa akong sapat na ipon pambukod natin kaya sana magtiis ka na lang muna. Ayan mo, kakausapin ko na lang din si nanay. Pagsasabihan ko siya. Papadudot naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Rhea. At kahit na gustuhin ko na siyang ibukod ng tirahan ay hindi ko naman magawa dahil nga maiiwang mag-isa ang nanay ko. At ayoko ring mangyari yon kasi ako lamang ang inaasahan ni kuya na magbabantay at mag-aalaga sa kaisa-isa naming magulang. Kaya naman sinabihan ko na lamang si Rhea na magtiis dahil hindi rin naman ibang tao ang nanay ko. Nakita ko naman na sa abot ng makakaya ni Rhea ay hinabaan niya ang kanyang pasensya. Pinakisamahan niya ng maayos ang nanay ko. Hindi rin naman sila palaging nag-aaway. May mga pagkakataon din na may pinagkakasunduan sila. Kaya naman masayang masaya ako. Hindi nga nagtagal papadudot, pinanganak na nga ni Rhea ang baby namin. At masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ngunit doon pa lang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok na pagdadaanan namin. Sensya na, yun ang muna mabibigay ko. Dami ko kasing kaltas, mga reklamo ng customer, ganun. Ha? Bakit nagre-reklamo sila? Di raw masarap ang luto ko, ganito, ganyan. Kaya nga lagi akong pinagagalitan ng bisor natin eh. Pinagbantaan pa na kapag hindi ko inayos yung trabaho ko tatanggalin na nila ako. Alam mo naman na mapipilay tayo ng husto pag nawalan ka ng trabaho, di ba? Ilang buwan pa lang din ang baby natin. Tapos ang dami pa nating gastos pag nagkakasakit siya. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Yung dating issue mo pa rin ba sa bisor natin? Oo. Masyado kasi siyang pabida, napipikon na ako. Alam ko na pabida talaga yon kasi nakatrabaho ko rin naman dati. Pero matuto ka pa rin magtimpi. Kasi sa pikon mong yan, trabaho mo naman yung maaapektuhan. Tandaan mo na hindi ka pwedeng mawala ng pinagkakakitaan. Dahil ikaw lang yung kumakayod sa atin. Tapos marami rin tayong gastusin sa anak natin. Oo, yun na nga eh. Pakiramdam ko, di na tayo nakakausad dahil sa nangyayari. Napapagod na ako pero wala akong karapatan na magpahinga. Kung pagod ka, mas pagod ako. Dahil hindi lang anak natin ang inaasikaso ko.
Inaalagaan ko rin yung nanay mo na may pagkamaldita kung minsan. Bakit? Nag-away na naman ba kayo ni nanay? Hindi ko na siya pinatulan. Pero ngumalngal na naman sa akin nung nakaraan. Tungkol saan daw? Sobrang tigas daw kasi nung patatas na niluto kong chicken curry. Hindi raw niya makagat. Nung tininidor ko naman, malambot naman eh. Yun pala, hindi lang niya nasuot yung pustiso niya. Kaya ang ending, dinurog ko na lang yung patatas para makain niya. Pero ang dami pa rin sinabi, nakakarindi. Pagpasensyahan mo na lang si nanay. Alam mo naman na matanda na yun eh. Ganun ba talaga kapag matanda? Nagiging reklamador na wala sa lugar? Hindi ko alam pero tatanda rin naman tayo eh. Ilagay na lang natin yung sarili natin sa sapatos ni nanay. Ay nako, basta ako. Hindi ako magiging toxic na matanda kagaya ng nanay mo. Sobra ka naman sa nanay ko. Kaya nga gusto ko nang bumukod na tayo eh. Para wala nang problema. Pangako, hindi mo na ako maririnig magreklamo tungkol sa nanay mo. Di ba? Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan. Ay nako, oo nga pala. Ayaw mong bumukod kasi ayaw mong iwanan ng nanay mo. Bla 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 bla. Diba? Ewan ko ba naman sa'yo at naisip mo na naman yan. Kita mo ngang hirap na hirap pa tayo sa pera. Pag nandito tayo, mas makakatipid tayo sa pagbabayad ng renta. Nakatipid nga tayo sa pagbabayad ng renta. Pero mukhang mapapagastos ka sa akin pag tumagal-tagal ang pananatili ko rito at pakikisama dyan sa nanay mo. Teka, anong ibig mo sabihin? Kasi baka ipasok mo na lang ako sa mental dahil nabaliw na ako nun. Rhea naman eh. Seryoso ako doon, Bobby. Ay nako, kawawa naman ako. Papadudot naging sakitin ang anak namin kaya naglabas-masok kami sa ospital. Dahil sa nangyari ay nagkautang-utang ako sa kuya ko, makabili lamang ng gamot para sa anak namin. Yun din ang dahilan kung bakit naghigpit kami ng sinturon. Dahil sa liit ng sweldo ko at sa laki ng gastos, para sa pangangailangan ng anak namin ay wala na halos matira sa akin. At yun nga ang pinag-ugatan ng away namin ni Rhea. At dahil maliit nga lang ang bahay namin ay naririnig ni nanay ang pag-aaway namin. Kaya hindi niya mapigilang makisali. Kapag nangyayari yon, papadudot. Lalo lamang naiinis si Rhea dahil pakiramdam niya ay nagkakampihan kaming mag-ina para pagtulungan siya. Naipit ako sa sitwasyon ng sobra. Para akong tupang naligaw mula sa kawan na naglalakad ng walang direksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung sa tingin ko ay pasan ko na ang daigdig. Nang mga panahong yon ay meron pa palang ilalala ang sitwasyon. At yun nga ay noong nagkasakit ang nanay ko. Mabuti na lang at nandyan si kuya para suportahan ang pagpapagamot niya, lalo na noong nadiskubre namin na meron siyang early signs ng Alzheimer's disease. Nalugmok ako ng sobra, lalo at pareho pa sila ng anak ko na may sakit kaya naman lalong bumigat ang pasan-pasan ko sa aking mga balikat. Pero buti na lang at nandyan si Rhea para alagaan ang nanay ko kahit na meron silang hindi pinagkakasunduan. At tinutulungan niya rin ako upang gumaan ang pagdadala ko ng buhay. Masasabi ko na kahit mahirap ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa aking kinakasama, Papa Dudut. Dahil sa sabay na pagkakasakit ni nanay at ng anak natin, napag-isip-isip ko na tanggapin na yung alok na tulong ni kuya para makapagtrabaho ko sa ibang bansa. Ano? Aalis ka? Oo, sana. Wala talaga akong mapapala kung dito lang ako magtatrabaho sa atin. Tsaka di ba, gusto mo na maghanap ako ng ibang mapagkakakitaan na mas malaki ang sweldo? Ito na yun. Oo nga, pero iiwan mo talaga ako rito sa nanay mo. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig kong sabihin?
Hindi pa ba halata na pag umalis ka, maiiwan ako rito para alagaan ng nanay mo habang inaalagaan ng anak natin? Konting sakripisyo lang naman. Anong konting sakripisyo pinagsasasabi mo? Nagsakripisyo na ako, Bobby. Inalagaan ko na ang nanay mo, pero baka nakakalimutan mo na may sakit siya. Mas mahirap na siyang alagaan kaysa sa anak natin dahil minsan nagiging bayolente na siya. Ilang beses na niya kaya akong nasaktan, pero binabaliwala ko lang kasi nga may sakit siya. Alam ko naman yun, kaya nga nagpapasalamat kami ni Kuya kasi nandyan ka eh. Hindi pa lang talaga namin kayang kumuha ng ibang magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Kaya ako na lang, kasi nakakalibre kayo sa akin, ganon. Naman sa ganun, Rhea. Totoo naman eh. Napakakuripot niyang kuya mo. Manong man lang kumuha siya ng ibang tao na mag-aalaga sa nanay niyo. Kasi nanay niyo naman yan eh. Hindi ko naman nanay yan. Nanay ko nga dun sa probinsya may sakit din eh. Pero hindi ko magawang alagaan. Buti sana kung wala tayong anak, Bobby. Pero alagain din yun. Tapos ngayon aalis ka. Iiwan mo ako rito mag-isa, ha? Anong gusto mong gawin ko? Manatili rito tapos araw-araw tayo mag-aaway dahil maliit lang ang sweldo ko. Akala ko pa naman gusto mong umasenso tong pamilya natin. At ngayon na may pagkakataon na tayo na makaluwag-luwag, ganyan ka naman umasta. Imbis na suportahan mo ako, mas inuuna mo pang bilangin yung paghihirap mo. Hindi ako nagbibilang ng paghihirap ko, ha? Hindi raw. Sa inyo nakikita ko eh. Kasi yun ang gusto mong tingnan. Ni minsan ba? Pinasalamatan mo ako sa pag-aasikaso ko sa nanay mo at sa anak natin kahit na pagod na ako. Hindi naman, di ba? Kasi para sa inyo ng kuya mo, responsibilidad ko na alagaan yung nanay nyo dahil nakatira ako sa pamamahay nyo. Yun nga ang rason kaya gustong-gusto ko nang bumukod tayo. Kaya lang atrasado ka naman dahil sa nanay mo. Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito ha. Hindi siya ibang tao kaya magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Wow naman, ha? Nakaka-touch naman na napakabuti mong anak sa nanay mo. Pero hindi ka naman mabuting kinakasama. Bawiin mo yung sinabi mo! Ayoko nga! Bakit ko babawiin? Totoo naman lahat ng yon. Buti pa dyan ka na. Saan ka pupunta? Sa kwarto. Tutulog na kasi baka bigla pang bumangon yung nanay mo at makisali sa away natin. Magkakampihan lang kayo. Kawawa naman ako sa inyo. Papadudot, alam ko na maling iasa ko kay Rhea ang pag-aalaga sa nanay ko dahil nanay ko yon. Ako ang anak noon kaya ako dapat ang gumagawa ng mga bagay na yon. Pero pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan kung hindi ako magsasakripisyo sa ibang bansa. Kaya nga kahit masakit sa akin na mapalayo sa mga mahal ko sa buhay ay tiniis ko. Nagpakabingi ako sa iyak ni Rhea at pagtutol niya na umalis ako dahil desidido akong ituloy ang pag-abroad ko. Natuloy nga ako sa ibang bansa sa tulong ni Kuya at masasabi ko na malaki ang pag-a-adjust na ginawa namin ni Rhea. Palagi kaming nag-uusap sa video call kahit na magkaibang oras sa mga bansa na kinakaroonan namin. Nagbabalitaan at nagkukumustahan at laging sinasabi ng kinakasama ko kung gaano na siya kapagod sa pag-aalaga kay nanay at sa anak namin tapos ay nami-miss pa niya ako. Pero ang sagot ko lamang ay kaunting tiis na lamang muna. Hanggang sa dumalang na lamang ang pag-uusap namin dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho. Makalipas nga ang 3 taon ay natapos na ang kontrata ko pero imbes na bumalik sa Pilipinas ay nag-extend ulit ako sa pagtatrabaho ko. Bagay na pinagtalunan namin ng matindi ni Rhea. Gusto na niya kasi akong umuwi at magtrabaho na lamang sa Pilipinas dahil nga sa hirap na siya sa pag-aalaga sa nanay ko na noong mga panahong yon ay lumalala na ang sakit. Pero natakot akong umuwi sa Pilipinas para magsimula ulit. Kaya nanatili lamang ako sa abroad. Makalipas nga ang maraming taon ay nakaramdam na ako ng kapaguran at pagkamis sa mga minamahal ko sa buhay. Doon ko naisip na gusto ko nang umuwi para makasama ang nanay ko at ang aking mag-ina. Ngunit iba ang nadatnan ko sa aking pagbabalik sa Pilipinas.
Rhea naman, halos kararating ko lang galing abroad. Tapos malalaman ko na lang na gusto mo kaming iwanan ng nanay ko. O bakit hindi? Ang tagal kong hinintay ang pagbabalik mo para may mapag-iwanan na ako dyan sa nanay mo. Kahit naman paano may konsensya pa rin ako. Dahil ayoko siyang ipagkatiwala kung kani-kanino. Ngayon na nakabalik ka na, aalis na ako. Iiwan ka na namin ng anak mo. Rhea, parang awa mo na. Huwag kayong umalis ng anak natin. Paano na lang ako pag nawala kayo? Sino na lang ang makakasama ko mag-alaga kay nanay? Tagapag-alaga lang talaga ng nanay mong tingin mo sa akin, no? Di naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Ganun yun! Ilang taon kong inalagaan ng nanay niyo, Bobby. Ni ha, ni ho, wala akong narinig sa inyo ng kuya mo. Ilang taon mo rin akong narinig na nagsabi sa'yo na napapagod na ako. Pero hindi mo ako pinakinggan. Ang tagal mo sa abroad, pero hindi man lang pumasok sa kokote mo na maghanap ng mag-aalaga sa nanay niyo, no? Sinamantala niyo talaga na makatipid kasi nandito naman ako. Ang kakapal ng mukha niyo. Sana pala siningil ko kayo sa ilang taon kong serbisyo sa magulang niyo. Tawarin mo kami, Rhea. Di naman namin sinasadya. Pwes patawarin mo rin ako kung mas gusto ko na lang iwan kayo. Dahil pagod na ako sa inyo. Di ba natin pwedeng ayusin yung pamilya natin? Kinakasama mo ko, may anak tayo. Kinakasama na wala namang pagmamahal sa akin. Di totoo yan. Totoo yan. Dahil yun ang pinaramdam mo sa akin. Yung hindi mo pakikinig sa akin sa tuwing magkikwento ako at maglalabas ako ng sama ng loob. At yung pagdidesisyon mong mag-extend sa abroad at hayaan akong mag-alaga rito sa nanay mo ang nagpapatunay na hindi mo talaga ako mahal. Kasi Bobby, kung mahal mo ko, iisipin mo rin ang kapakanan ko. Hindi lang sarili mo at sa kung paano kayo makakatipid ng kuya mo. Kaya nga nagsisisi na ako. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Lalo ngayon, nagdesisyon na ako na hindi na ako babalik sa ibang bansa. Ay, wow! Nagdesisyon ka na naman pala nang hindi ako kinukonsulta? Sa bagay, sino lang ba ako sa buhay mo para konsultahin mo? Ni hindi mo nga ako asawa eh. Hamak na nanay lang ako ng anak mo at tagapangalaga ng nanay mo. Bobby, pagod na ako. Ayoko naman kugulin yung buhay ko sa pag-aalaga sa nanay niyo. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon? Na iba ko pang pangarap, ha? Na gusto ko rin makakilala ng isang lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. Akala ko ikaw na ang lalaking yun. Pero nagkamali ako. Gusto ko lang naman maranasang alagaan. Kasi pagod na akong mag-alaga. Rhea. Huwag mo akong hahawakan. Rhea, please. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin to. Wala na tayong pag-uusapan. Dahil nakapag-desisyon na ako. At wala ka nang magagawa para baguhin pa yon. Tapos na tayo, Bobby. Simula sa araw na to. Hiwalay na tayo! Papadudot, wala akong nagawa noong nag-alsabalutan na si Rhea at tuluyan nang umalis sa bahay namin kasama ang aming anak. Hindi ko na sila napigilan pa lalo at kasabay noon ay nagwala si nanay kaya kinakailangan ko siyang intindihin. Durog na durog ang puso ko dahil sa pangyayaring yon, lalo na at hindi yun ang tagpong inaasahan kong dadatnan pag uwi ko sa Pilipinas. Makaraan ng isang linggo ay nabalitaan ko na lamang sa dati naming katrabaho na meron na palang bagong kinakasama si Rhea. Galit na galit ako. Pero naisip ko na baka yung taong yun lang din ang nasa tabi niya noong mga panahong wala ako at hindi siya pinakikinggan. Kaya nga mas lalo lamang akong nasaktan at sumama ang loob sa aking sarili. Kasalanan ko talaga kung bakit ako iniwan ni Rhea. Akala ko, Papadudot, ay wala nang isasakit pa ang nangyari sa buhay ko. Pero neto lamang Hunyo ng taong ito ay biglang namatay ang nanay namin. At kahit na ilang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin ako makausad. May mga gabi na lagi akong nagdarasal.
At hindi na sana magising sa umaga ako para hindi ko na rin maramdaman yung matinding sakit na halos pumilas sa libu-libong piraso ng aking puso. Pero kahit na gano'n ang mga nangyari ay nananatili pa rin akong buhay. Umaasa na lamang ako na balang araw ay makakausad ako at makakaahon sa lusak na aking kinakasadlakan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Bobby. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.